sa tanan. Andam na mo nga maminaw sa mensahe. Akong pag-ampo mga igsoon nga dunay himuon si Lord sa atoa. And akong ipahinumdum sa matag usa mga igsoon nga ang ato day ministry focus is dunay acronym nga gihimo. Gitawag nato LTDSEP ay duntog napabanadiha sa atong blackboard. LT stands for Life Transformation. D stands for Discipleship. S stands for Soul Winning. And EP stands for End Time Prophecy. So karon nga month, mga igsoon, maybe next month pod, magisgot na pod ta kabahin sa end times. So we are going to talk about end times. So it's my prayer nga you will prepare your hearts, and it's my prayer nga God will convict everyone's heart, especially sa atong pagpangandam sa pagbalik sa Ginoo. So ako mong hangyoon sa pagtindog as we honor sa pulong ni Lord. Niya dinhi sa Luke chapter 21. Basahon ako sa Cebuano sa 21-25 paingon ngadto sa 28. Mato dinhi aduna unyay mga ilhanan diha sa adlaw ug sa bulan ug sa kapituonan. Kawad-an sa paglaom ang mga nasod ug mga lisang sila sa dinahunog sa mga dagkong balod sa dagat. Panguyapan ang mga tao tungod sa kalisang, samtang magpaabot sila sa mahitabo sa tibuok kalibutan. Kaya ang mga gahom sa kawanangan mutipas sa ilang naandang agianan. Unya, mutungha ang anak sa tao, moabot siya nga gamhanan ug mahimayaon diha sa panganod. Inigsugod nagkahitabo niining mga butanga. Tindog ug hangad kamo kay duol na ang inyong kaluwasan. Mga igsoon, gibalik-balik yun sa Biblia, why nasayod kanus sa mobalik si Lord? But we were told to look for the signs of His return. So karong buntag, dadon ako mo sa mensahe nga akong gitaytulan, how to prepare for the coming of the Lord. How to prepare for the coming of the Lord. Let us pray. Lord in heaven, salamat sa imuhang kaayo. Ang among mga pag-ampo lang espiritu nga ikaw magagay sa imong servant, ablihi ang among mga kasing-kasing. Ug isip nimong mga anak Ginoo, tabangi mi nga dili namo kalimtan nga mobalik ikaw. Nga dili namo kalimtan nga ang among destination o God mao ang imong gingharian sa langit. Tabangi mi nga mopadayon mi sa paghimo sa mga butang nga makahatag og kalipay sa imoha, but at the same time tabangi kami nga magbantay mi Ginoo sa imuhang pagbalik. Convict everyone's heart, and I rebuke every spirit of pride, spirit of unbelief, Ginoo. And ibutang ang godly fear sa matag usa kanamo. In Jesus' name. Amen. Amen. Maayong buntag ug balik. Okay? So how to prepare for the coming of the Lord? No? Mo ni atong focus karon nga man, and even next month kung napatay dili na to mahuman. So unsaon na to sa pag-prepare? Mga igsoon, listen carefully. Nasayod ba mo nga there are two division of time kung atong lantawon biblically? Two division of time. Number one is kining gitawag grace or age of grace. And kitang mga tao o ang mga tao nagpakasala sa Ginoo, walay mahitabo, dili kapat yun automatically sa Ginoo. Unlike sa una. Why? Because we are living in the age of grace. Listen mga igsoon, ang age of grace, doon na siya'y katapusan. Kung mahuman ang age of grace, then musunod ang gitawag the day of the Lord.
which mentioned by Apostle Paul, ang day of the Lord is the day of wrath, the day of judgment. So naatay ipakita gamay for our guide sa ato ang lesson karong mensahe karong buntag. It's just an illustration kung nahinumdum mo sa una, but it's a good refresher sa mga nalimot na. Sa mga wala pa nakakita, sa wala pa nakahibalo, it's good for you. So, dunay gitawag mga kaigsunan, biblically, gitawag order of events. So, unsa man ang order of events? So, kining niya dinhi mga kaigsunan, this is called the age of grace. Ni ata dinhi. Ni ata ani nga lugar, ni ata ani nga time. But, as I've said, ang age of grace, mahuman siya when the rapture or gitawag sa harpazo will happen. Kung mahitabo, kung moabot ang Ginoo sa gitawag rapture mga kaigsonan, alang sa mga wala sayod, unsa ning rapture? Kining rapture mga igsoon, ang sign ini kung mutingog ang trumpet sa Ginoo, the last sound of trumpet, everyone nga dunay relasyon sa Ginoo og naningkamot nga magkinabuhi subay sa iyahang kalagdaan, ikaw usa kas kandidato nga makakuyog niya. That is why mga igsoon, listen carefully. Wala na human ang pag-fight ni Lord sa imo dito sa cross. He is still fighting for you and me until this time. And He is preparing you, His church, aron inigbalik niya dili desire sa Ginoo nga naay mahabilin. Okay? So, kung ang church igsoon is i-rapture or isaggaw na sa Ginoo, then the so-called 7 years great tribulation will happen. Usas mga video nga nakita nako mga igsoon, I forgot sa specific place dito sa Australia, dunay usa dito kadako kayong building nga dili ka pwede ditong makasulod kung kanang dili na pinagi card, kung dili pinagi na lang sa implanted nga chip sa ilahang kamot. So it's a preparation. Manang no one knows when the Lord Jesus come, but look around you mga igsoon. The signs are already happening. Now, ang Great Tribulation as we have studied sa una is divided into 2 parts. Kining una, 3.5 years, 42 months or 1,260 days. Right after nga kuhaon sa Ginoo ang church, then the Antichrist will be revealed. That's the time of events according to the scripture. And at the middle sa maong 7 years, dunay mahitabo. There will be an abomination of desolation na gimension ni Daniel. O sa manaypot pasabot. That is why nowadays, mga kaigsuunan, mutuon mo sa daily, kung imong i-search diha sa Google, especially sa Israel News, ang blueprints sa temple is being ready. Nganong importante man ang temple nga matukod sa atong time because it has been prophesied sa old ang mailad. Why? Because especially ang mga Orthodox Jews nagpaabot sila og Messiah, not the Messiah nga atong gipaabot. Why? Kay naay mga Hudiyo nga nagtuo nga ang Messiah is about to be born pa sa ilahang belief. Sa bukid, tago mo dito because ang unang-unang i-persecute sa Antichrist is ang mga Hudiyo. Okay? And by the way, mga kaigsunan, so, paminaw mo. When the rapture happen, tanan nga butang nga naa nimo, tanang kwarta nimo nga bangko. Bisag unsa pa kanindot sa balay nga imong gipundar karon. Kung moabot ang Ginoo, those things will be considered as good as nothing anuman. Dili naman na nimo ma-enjoy because the 7 years of great tribulation makalilisang ang nahitabo sa Myanmar ug sa Thailand. Much more pa unya ang mahitabo sa kalibutan.
ug ang planos Ginoo nato nga iyang mga anak di ta paapilon dawat si Lord. It's your time to accept Christ as your Lord and Savior because He is the only way to heaven, mga igsoon. He is the only ark nga maoy angay nimong sakyan spiritually nga makauban ka sa gingharian sa langit. Actually, kung naandam ka sa Ginoo, naa kay relasyon sa Ginoo, wala kay angay kahadlukan. So Paul said, comfort one, 1 Thessalonians chapter 4, comfort one another with this hope. Kay ang paglaom sa church, kuyugon tas Ginoo. Now, when the 7 years will end, mahitabo dinhi ang giingon sa Revelation, the Armageddon War. And then, the 1,000 years or millennium will begin. In which dinhi restore sa Ginoo ang lost paradise in Eden. That God, Jesus Himself, will rule and reign sa kalibutan for 1,000 years. And that is literal years, mga kaigsuonan. Unsay mahitabo sa mga anak sa Ginoo, according sa Revelation, we will serve as priests and king. Dili na literal. Unsa may trabaho king, administrative. Unsa may trabaho og priest to preach the good news. So, it talks about our ministerial work and administrative work as priests, as king sa Ginoo. And dili lang na mahitabo, mga igsoon, tanan nga makauban sa Ginoo sa rapture, we will enjoy the goodness of God ining panahona. But remember, naay mga tao nga mortal nga mabuhi ra gihapon ani. Mao ni ang ingon sa Isaiah nga moabot, mubalik og lengthen, mubalik og taas ang kinabuhi sa tao. By this time nga naman, aning panahon nga 1,000 tuig, mga igsoon, tanawan ninyo ni si Satan gapuson siya 1,000 tuig pod. Meaning, why yawa, why demonyo nga magsamok-samok sa tao. Pero kabalo ba mo, bisag why Satan, at the end of 1,000 years, naragya po yung mga tao nga mo, rebuild this Ginoo. Because at the end of 1,000 years, mga igsoon, Satan will be released. Usay katuyuan to deceive the nations around the world. And according sa Revelation 20, daghan ra gihapong tao mailad niya. Kay ngano, by nature kitang tao gahi tag ulo. Nakadungog na tas mensahe usahay magpagahi gihapon ta. And you know what, mga igsoon, ang good thing, dili ni mao pa. After nga ihagbong si Satan sa lake of fire, after nga moatubang tanang taong dautan sa great white throne, then the new heavens and new earth ang gitawag eternity or the 8th day will begin. Diin makikuyog na tas Ginoo hangtod sa hangtod nga way katapusan, mga igsoon, ug makita nato ang dagway sa atong Dios nga nahigugma nato sukad kaniadto ug hangtod karon. Way kasakit, way problema, way kagutom, lunlun kalipay ang atong matagamdaman, igsoon. That is very exciting. Pero, pastor, mura lagi, dili lagi ko ka-imagine, mura mas ganahan lagi ko sa kalibutan. Sagdi lang. Kaya ningon man si Paul, we have to live by faith, not by sight. Dili man kining atong brain, igsoon, dili sa design nga makatugad unsa kaalindot ang langit. That is why, bisa kung saan mong imagine ang langit, mura ko ganahan ko kang musuroy ditog Hong Kong, ganahan ko kang musuroy ditog, asa ba, Ukraine, o atog Russia, o atog China, no? Pastor, murag lami lang gihapon ng yes. Why? Timani, your brain and my brain is designed para lang ining kalibutana. That is why sa chapter 15 sa Corinthians, when the trumpet of God will sound, we all be changed. Mausog tanang kalit. Mao nang ayaw mo kabalaka kung inyong buhok na puti na, maitom nagbalik. Kung wa na mo ngipon, tagaan mo ngipon balik sa Ginoo. Kung gasakit inyong tuhod, i-renew sa Ginoo. Dito sa langit, igsoon. Imagine na ragod, kalipay nga way katapusan. Ug nganong ibahilo mangyod sa tao ang impierno nga ang kasakit dito wa man po'y katapusan. Nya ningon si Lord, ang bugtong Yahweh nga makasunod kag langit, dili ang imong good works, dili ang imong relihiyon, kundi ang imong relasyon ni Kristo. O kung doon na kay relasyon sa Ginoong Hesus, then you need to get baptized o mapadayon ka sa pagsunod sa Ginoo.
Padayon kas pag-ugmad. That's why it's a good warning nato kay ngano, samtang nagkaduol ang pagbalik sa Ginoo, nigara pod si Satan igsuon. Aron paglingla, he will do his best because Satan knew that his time duol na. He will do his best. Mao lang sige mo kadungog nako nga moampo mobasa pero struggle ra gihapon ang pagampo ug pagbasa ngano man. Satan knew nga dili niya ka pwedeng i-destroy kay naa kay Christ, but he knew nga pwede ka hatagan niya kabisi aron wa kay time dihas Ginoo. Am I right mga igsoon? Tinuod. Di ba? So it's up to you to build your faith in the Lord. So unsa may angay himuon nato sa pagpangandam sa pagbalik sa Ginoo? It's very simple. Number 1, don't become attached to worldly things. Don't become attached to worldly things. Ang mga butang bas kalibutan nindot dili. Pagkanindot. Di ba? Especially kung moadto ka kung ka-churchmate to asa kapuyo sa Norway, usahay mag-video siya nga naay katong aurora, no? Wa man tay aurora makita diri no. Oh. Auring lang. Oh. Nya ako mga igsoon sa akong kinabuhi usahay mag-imagine ko no. Usa kay feeling anang magsalom-salom tag snow. Oh, si Ate Pilse naka-experience man ana, no? Magkamang-kamang sa snow. No, akong imagination gani sa una og mag-snow sa Pilipinas kay magpadidit gyud ko gikag bukid paingog atos ubos. Mo ni akong imagination ra ba, no? Sa tinuod lang mga igsoon nakakabighani ang sanlibutan, ang kalibutan tinuod na. Pero remember, ningon si Jesus sa Book of John, you are in the world but not of the world. You are in the world but not of it. That is why, dili na to angay himuon nga ma-attach tas kalibutan. Kana bang pot pasabot mga igsoon nga kanamingon. Example na ni ha, this is not found sa Bible. Pananglit karon na mingon nga, balita, breaking news, mubalik si Lord karong Domingo. Ang angay unta natong response kung Kristohano ta, yes, salamat, mubalik na ka. Pero ganit imong i-response may kung, ay hala, mubalik na dahil si Lord. Ay sa Lord, kay napara pa ko'y balay nga, wa mahuman o na para ba ko'y kanang trabaho or na magbinyo para ba ko Lord, di ba? And I tell you mga igsoon, di ba ningon ko nimo? Ningon ko nato nga kung ang rapture mahitabo, all things will be considered as good as nothing. Kay ngano, ang langit igsoon wa yoy makakumpara sa kanindot dinis kalibutan. Wa rana ni abots kumingking, tumoy kumingking unsa kanindot ang langit. That's why, mo na atong igol. Bisan pag dili nato matugkad unsa kanindot, but we have to believe. We have to live by faith. Kay mo na gingos Ginoo igsoon. So dili ta angay ma-attach sa kalibutan. Ha? Meaning kung mingon ang Ginoo, okay, litera na. Mubalik mo da, mukuyo gyud ta. Dili ta mingon nga ay mawili pa man ko Lord. No? Na para ba koy afam gipaabot Lord or na para ba koy kanang unsa nay akong gipanghulat diha. No, ayaw. Biyaan nato ang kalibutan. Diba? Mga igsoon, listen carefully. Ang mga tao sa kalibutan, whether they like it or not, soon we will leave this planet, mga igsoon. Kuyog ta kung andam ka. Okay? O sa gingon sa Colossians chapter 3, pwede na nimo, diha lang siguro sa atong easy worship or pwede po dito sa usa. Colossians 3, 1-3. Ningon din ni si Apostle Paul, if then, matod pa ni Paul, if then, you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is, sitting at the right hand of God. Ingon ang verse 2, set your mind on things above, not on things on the earth. I-focus imong hunahuna sa mga langit ng butang. Sa verse 3, for you died and your life is hidden with Christ in God. When Paul wrote this epistle ngadto sa Colossus, gi-encourage niya ang mga katawhan nga kung kamo nahiusa na ni Christ, then iset inyong unahuna sa mga langit nung butang. Wa ko miingon nga ayaw i-value imuhang bag-ong sinina, ayaw i-value imong bag-ong sakyanan, motor, balay, ayaw i-value imong trabaho. Wa ko miingon ana. Ato nang i-value kay gihatag man sa Ginoo, right?
Pero dili ta angay ma-attach ana ba nga mo hinungdan nga dili na hinung kamukuyog sa langit kay nawili ka anang butanga. Nakuha ninyo mga igsoon? The word seek in Greek mga kaigsuonan, ang buot pasabot means aspiration, desire, or passion. In order to seek these things, the mind must be set on them. Di man ina ha, balikon ko. Ang word di ay nga seek, it means aspiration, it means desire, it means passion. And in order for us nga atong i-focus ang atong mangita taaning mga butanga, our mind must be set on them. Dili lang kay lunlun kalibutanon ang atong hunahunahon. So, number 1 point, don't become attached to worldly things. Number 2, look for the signs. Muna akong gingon kanina. Naay daghang mingon, ay, wa pa na, dugay pa na. Yes, in our time. Pero nahibalo ba mo since the beginning of time? No? Gikang Genesis until now, biblically speaking, dili tinuod nga billions or millions of years ang kalibutan. Ang atong kalibutan since the beginning of time, since sa panahon ni Adan ug Niba until now, naapata 6,000 years. If you want to learn about ana, i-search niyo sa YouTube, lantawa si Dr. Hoven. He is a Christian apologist, Christian kanang science nga apologetics ang iyang style. No? And dili tinuod nga billions and millions of years na ang atong kalibutan. Biblically speaking, ang edad sa kalibutan nato 6,000 years pa lang. Maunang hapit na ta mag 7 days, di ba? Every 6 days, ikapitong adlaw mo pahulay man. Di ba? Sa Bible. So meaning, Birnis, ikaunom na rong adlaw, ato ba nga sa Ginoo, hapit na mag 7th day. Hapit na ang Sabbath rest ni Lord. So, wala ko maingon karon nga karong pitsaha, karong bulana. But of course, dunay balita nga sa Israel this month sa Feast of Atonement, kanang Yom Kippur. Kay ang Yom Kippur karon mang March and April, which is i-celebrate sa atong mga amigo sa Catholic ang mahal nga adlaw. Diba? Mabito nang ang mahal nga adlaw karon April, next year March na pud na. Because sa Jewish calendar, ang Nisan nga calendar or month nila is last week of March to the first week of April. March or April. And naay mga balita, mga igsoon nga they are going to sacrifice the red heifer. Ang puting bakaying baka ilahang sunugon. Karon nga man. And ato nang i-discuss karon padayon. Now, again ha, ang Bible wala moingon kanos ay pizza, oras, tuig. But we were told to look for the signs. Kung sa may mga ilhanan nga nakita ninyo ron. Diba? Nainumdum mo sa gisulti sa atong speaker last Friday, nga lahi na gid karon. Diba? Mga anak o mga kainumdum mo ato. Unsay kalahian? Unsa ganito? Ha? Unsa to? Asa na? Nagbago na ang mga anak, no? Kaysa mga ginikanan. Nga naman, sa unang panahon, ang mga ginikanan, kusog mga saba kay dugay kang kanang nibangon, pamaton ko kasi nga, ay, day, ayaw raghugas sa plato, ako lang. Kay kaluoy baya, ay ayaw rag panglaba sa imong sinina day ako rag yun hala pagtuon ra nya palungagod ayaw rag lungag day kay mabuling imuhang mga kamot tanawa unsay nahitabo pamina mo mga ginikanan kung mawala ka luoy kayo imong anak mao nang kinahanglan nga tudloan pud nato atong mga anak nga unsa maka-experience og kanang kasakit ka kalisod ba. Kalisod in a sense nga, kahibalo silang kaysa man mga batanong lalaki ninhi nga kahibalong mubugha. Kahibalong mubunot og lubi. Di ba? Di ba? So, mupalit na lang daw sila sa kalunglong, aron nga wa nay bunot-bunot og lubi. Okay? Now, padayon na mga kaigsunan.
Si Jesus, when He spoke to His disciples, His apostles, wala sa naghatag og specific date, year, and time. Pero niingon siya, when you see these signs, yung sa igingon ni Luke, look up, for your redemption draws near. Okay? And kung imo lang ablihan imong mga mata, mga kaigsunan, makita nimo ang mga ilhanan nga hapit na. Mura bag hapit na nanganak ang babay. O sa ilhanan nga ang babay hapit na nanganak. Sa ginsunag sakit. Di ba? O manganak na gyud mapangagian na. O. Di ba? Mauna na sign. So, gitawag man po ang pagbalik sa Ginoo sa Bible, birth pangs, sama sa usa ka babaeng mga nakay. Sa akong gikaingon mga igsoon, ako maning na-share niya haging Domingo, pero ako lang hisgutan gamay. Matod pa sa balita or sa update sa Jewish or sa Israel, ang red heifer, nganong importante sa kayo, imong basahon ang Numbers chapter 19 igsoon, dili pwedeng makasugod og mga ceremonial work ang pari sa temple kung walay ashes sa red heifer. Red heifer bakang pula nga nati. Specifically babaeng na baka. Mao to'y ilahang gamiton kung imong mabasa ang Numbers chapter 19, the law of purification, dili sila pwedeng makasugod og temple works kung walay abo sa red heifer. That is why they are planning to sacrifice sa red heifer this month. But I'm not saying nga mauna karon ang pagbalik sa Ginoo. The temple blueprints are being ready and the Jewish priests are being trained. So all things are already in place na mga kaigsuunan. That is why ang pulong sa Ginoo nato karon, we are being told by God to look for the sign. At nahibalo ba mo na there are lots of prophecies sa Bible, pero ang pinaka-major nga prophecy nga natuman sa di pa mobalik si Lord is ang prophecy nga mahimong nasod balik ang Israel. Kay after silang nabihag sa Roma sa AD 70, almost 2,000 years nga na-wipe out sa mapa ang Israel. But God prophesied sa prophet Ezekiel nga matao, ma-rebirth, pagbalik, and even ang Isaiah nag-ingon, matao in one day ang usa ka nasod. And it has been fulfilled in May 14, 1948, na rebirth, pagbalik ang Israel. Sa 2018, si Trump mantoy atong ilang presidente sa Amerika, i-declare ni Trump na Jerusalem is the capital city of Israel. So, we are not far away sa pagbalik sa Ginoo. We are so close. Angay tang mangandam sa iyong pagbalik. And number three, unsay himuon nato, number 1, don't become attached to worldly things. Number 2, look for the signs. And number 3, na-share na ko ni sa akong mentoring, don't play with sin. Ayaw gud ninyo dulai ang sala. Kay ngano paminaw mo, kung mudula mog sala, dulaan pud mog sala. Ingon ang Proverbs 6:27, ma-project pa na nimo brother. Can someone play fire in his bosom and his clothes not be burned? Meaning, bisan pagbingon, way nakita nako. Dili gud pwede. Makadala ka bag kalayo diha sa imong dughan nga dili masunog ang imong bistik? So if you are playing with fire or you are playing with sin, eventually mabutiyag yun na, paninglan yun tas Ginoo. Amen ba? Kitang mga Kristohanon, we are told nga dili nata angay nga magpabilin sa pagpakasala. Makasala man ta apan wa nata gidasig nga magpuyo balik sa pagpakasala. Mubiya ta sa atong pagpakasala. Amen? Now, ang good example ini mga igsoon si Samson. Let me mention gamay sa kinabuhi ni Samson. Si Samson was para nako unusual kaayo ang gahom nga gihatag sa Ginoo niya
Dihay time gani nga niadto siya sa Philistines. Unay balaod ni Samson kay Nazirite man siya. Giset apart sa Ginoo gikan pa lang sa iyang inahan. Nga dili siya una mukaon og hugang butang, dili po siya miinom og mga intoxicating drink. Number 2, dili siya pwedeng muhikap og patay nga lawas sa tao man or mananap. Og number 3, dili niya angay patupihan ang iyahang buhok. Kay kung himuon na ni Samson, mawala ang iyahang pagiging Nazirite. The word Nazir means separated. Pero kung sa gihimong Samson, nangasawa siya dili Israelita, nanggamit siya og prostitute. Nya, ang una pagid niyang gihimo, gisupak niya ang first law sa Nazirite nga dili unta sa mukaon or inom og mga hugang kanang pagkaon. Kay diyang niadto sila sa Philistines, gitagpo man si Samson og leon. Ang gihimo ni Samson, iya harang gisi-gisi ang leon. Mura na sag nagisi og kanding daw, matud pa sa Bible. Kunya, pagbalik ni Samson, after some time, siguro many months, nibalik sa lantaw sa leon nga iyang ipatay, dito sa lawas sa leon, di nakaka-identify nga sayop day ni. Ikaduha, sa dihang dakpon sa mga Philistines na pod, ini gigapos siya. Pero gipatay ni Samson ang libuan ka mga Pilistihanon gamit lang ang papangig sa dangki. Bawal man to sa muhikap og patayng lawas. Pero God gave him victory. So si Samson po dingon po siguro siya nga, ay Lord, bisag gisumpak na ko ang ikaduhang sugo nimo, pero still kusgan ra man gihapon ko. I can still play with sin. Mao ni ang limbong sa sala. Patuuhon ka sa sala nga okay ra. Okay lang nga maghimo ka ana bisag sayop, but importante nga mo simbara ka, importante nga mo ampo ra pug ka. In fact sa Ginoo ato ba nga sa Ginoo dili na pwede gyud. Usa may nahitabo niyang last. Nahigugma siya babae nga ginganlan og Delilah. Si Delilah usa ka Filistihanon. So Delilah kay ganahan magkwarta. No, mo nang mga batanong lalaki, pamili mo asawa nga di mo ibaligya. No. O ang iyang gihimo niingon si Delilah, asa man gikan gyud gang, ang ako lang i-paraphrase ha, gang asa pagikan ang imong kusog, nganong kusgan man ka? Delilah, kaya ron makakwarta siya. Di ba? Kay 1,100 pieces of silver gud ang ihatag. So ang gihimo, gigapos na po siya, manawag na po si Delilah nga, Samson, naala po yung mga Pilistihanon. Umata na po siya, Samson, naala po yung mga Pilistihanon. Bangon si Samson, kitangtang rakot kaya po niyang kumpit. Ang tawa ha, si Samson, tungod kay nagdula sa sala, wa na sa nakabantay, nagibaligya na sa siyang asawa. Nga bang wa sa nangutana, nga laging kada baat ni mo, og nakatulog si Samson, og nag-hire si Delilah, og barbero, gigupit, na lantawan. Atong lantawan bro, ang Judges 16. 16, biyaan ta? Aban mas labawng sakit nga wa ka kahibalong gibiyaan na diay ka. Maunay nahitabo ni Samson. Oh, ngano man, nagtuo man siya nga okay ra modula og sala. Ang Ginoo sa dihang gisupak niya ang law number 1 sa Nazareth, okay lang kay napa may duha na habilin. Pag supak na si kaduha, okay lang kay napa may usa na habilin. Pero sa dihang gisupak na niya ang katapusan, namatay si Samson. Pero bisan pa man ni ana, matud pa his hair grow back again, and for the last time nagampo sa Lord, give me strength just this time and let me avenge my 2 eyes. So napatay to niya ang mga Filistihanon, but namatay po siya. Kung sa lesson ana nato mga igsoon, dili nato pwedeng dulaan ang sala. Dili ko pwedeng mohimog sala kay nadungog nato nga ang pulong sa Ginoo tinuod. Si Jesus naghatag og warning, wa ta kahibalo kanusa. But the signs, naa na mga igsoon. Just look around. Sa mga tuglaing lugar, dili naman ta makita kanunay. But it's my prayer nga dili gid ninyo biyaan, buhian ang Ginoo. Sige, mag-ampo mo sa makadiyot. Kung sabay ganahan ni mong isulti sa Ginoo in response sa iyang mensahe. Gihigog makas Ginoo igso. Bisag unsa may atong nahimo, andam siyang baguhon ka
kung willing pud kang magpabag-o sa iya. Ang among kaikag Ginoo, ang among passion, ang among desire Ginoo to seek those heavenly things sa among kinabuhi. Among i-value Lord ang mga butang nga imong gihatag namo. But Lord, kung mobalik ka, tulo imi nga dili mi angay mawili ni ini sama sa asawa nga gihimo. Kay nagtuo mi nga okay ra. But Lord, karong orasa imo ning ipadungog namo kay warning ni nimo sa matag usa Ginoo. After ani Lord God, tabangi kami sa paghunong, pagputol, pagbiya sa sala nga among ihimo. Aron nga dili kami mahiagom sa imo nga kastigo Ginoo. Thank you Lord. Bless everyone.